Magandang araw na naman pong muli sa inyong lahat mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer at kasama na rin po ang lahat ng mga OFW. Ang gagawin ko naman po ngayon ay nagda-diagnose po ng isang episode na ayaw pong umi-start. So ang i-diagnose ko po dito ay yung charging system nito, para malaman kung may problema po ba yung charging system dito. So itong pison po na to ay umandar lang po dahil i-charge ko po sa charger. So kailangan ko po siyang obserbahan at i-diagnose kung may problema po ba yung charger. So isang basihan po to kung kumakarga po ba ng ang alternator o hindi. Tatanggalin ko po itong isang connection ng battery. Once na tinanggal ko po ito, pag namatay, ibig sabihin po hindi kumakarga yung alternator. Pero once na hindi po namatay, ibig sabihin kumakarga siya. Iangat ko po ito. So ibig sabihin po kumakarga siya kasi hindi siya namatay. Kasi kung wala pong charge yung alternator, mamamatay po, magkakato po yung mga magnetic diyan sa magnetic line po. Wala pong magsusupply, mamamatay po yung makina dahil magko-close po yung magnetic line. So ibig sabihin po nagcha-charge po yung alternator, pero hindi ko po alam kung malakas po ba yung karga niya o mahina. Yun po yung aalamin ko ngayon. Kasi ngayon po na-confirm ko na kumakarga po siya. Sa pamamagitan po nitong connection na to na tinanggal ko, ay consider po na kumakarga siya. Pero hindi ko po alam kung mahina yung karga niya o malakas. Yan. Alamin ko naman po ngayon kung malakas yung karga niya o mahina. So ang gagawin ko po ngayon ay i-rerekta ko yung alternator. Tatanggalin ko po yung voltage regulator. I-disconnect ko para malaman ko po kung malakas ba siya o mahina. Nakarekta po siya. Titingnan ko po yung reading nito kung malakas siya o mahina siya. So since nakarekta po siya, dapat malakas to. Mataas yung current ko na lalabas sa reading. So chichikin ko po ngayon. Gagamitan ko po ng ampere gauge.
revolution ay sumasagat po yung charge. Since nakarekta po tayo, so wala po naging problema sa alternator. Maganda po yung karga. Hindi po natin pwedeng ibabad ng naka-accelerate kasi masusunog po ang mga wiring. Ayan o. So nire-revolution ko lang po for testing para malaman kung may mataas po yung karga ng alternator. So wala po nga problema ang alternator. So dalawa na lang po ang suspected dito, yung voltage regulator or battery. So battery na lang po ang suspected at saka yung voltage regulator. Pero yung alternator po ay confirm po, walang problema. Kasi naka-disconnected na po, since naka-disconnected na po yung voltage regulator, so wala pong connection na po dito. So wala pong kinalaman dito sa ano. So separate na po yung problema. Ang problema ngayon po ay pwedeng battery or voltage regulator. Pero yung alternator po ay wala po siyang naging problema. Dahil pag ina-accelerate ko po ay napakalakas po ng karga. Ayan po. Ayan o. Ayan o. Ayan. So delikado po na may mga gumagana na ilaw pag mga ganyan. Nakasagad po yung revolution. So ito po yung naging problema ng operator na ito, yung pag nahinto daw po ay hindi na po napapander yung piso na ito. Kaya inaalam ko po kung ano ang naging dahilan. So ito po ang suspected ko dito, pwede yung voltage regulator, pwede rin po yung battery. So steady ko lang po muna na i-direct para makargahan po yung battery. Mabilis po siyang makakargahan. Dahil kapag wala po yung voltage regulator, napakabilis po pumarga ng battery. Dahil direct po siya, wala pong nagpo-control. voltage regulator po at saka yung battery ay under observation ko rin po muna. So since yung alternator po ay wala pong problema, ay idadirect ko po muna. So obserbahan ko lang po muna yung kondisyon ng battery at saka voltage regulator. Ito po yung voltage regulator. Ayan. So hanggang dito na lang po muna ang video kong ito. Please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless all po.